Nagbabantayan na ang mga mambabatas sa Kamara para pa rin sa pagtalakay sa charter change. Silipin natin ang sitwasyon doon live mula kay Jovi Francisco. Jovi? Lucy, 30 minuto na nga nakakalipas matapos buksan muli ng Kamara ang diskusyon o debate tungkol sa charter change dito sa session hall. At ang nakatayo ngayon doon ay si Representative Nery Colmenares na ang pinupunto naman ay kung ngayon doon na mayroong restrictive na mga provision ang 1987 Constitution tungkol sa foreign ownership ay may mga umaabuso na. Paano daw kaya kung ito ay hahayaan na sa pamamagitan ng sinusulong na charter change sa ngayon. At maliban dyan sa issue na yan ay pinagdedebatehan din ng mga mambabatas kung aabot ba sila sa deadline sa isinusulong nilang charter change. Na ito ang aking report. Nang buksan kahapon ang debate sa resolution of both houses number 1, pinag-uusapan pa rin sa sesyon ang tungkol sa mga panukalang pagbabago sa restrictive economic provisions ng 1987 Constitution. Wala pa rin tumatayo para isingit sa usapan ang mga pagbabago sa political provisions kasama na nga ang term extension ng isang Pangulo. Pero ayaw pa kasiguro ng mga hindi pabor sa anumang bersyon ng Chacha. Nagbabantay kami. Talagang nagbabantay kami dahil at the rate the developments are happening, mukhang matatabunan si economic at ang political na ang mas matindi ngayon. Pero tingin ni Bayan Muna Representative Nery Colmenares, walang imposible sa mga politikong ayaw magpaawat na pakialaman ang saligang batas. Time is not a problem. They can do it January, February. Budget is not a problem. Congress will always issue a supplemental budget for a referendum. So, Chacha is very real and it's very, very dangerous. Habang ipinapakita naman natin ngayon sa ating mga kapatid, ito nga nangyayari sa loob ng session hall kung saan nangyayari nga yung plenary debate, ay idadagdag lang natin na ang time frame na iniisip ng mga nagsusulong ng charter change ay 2 hanggang 3 buwan para makaabot nga doon sa kanilang deadline at magkaroon ng referendum by January 2015, Lucy. Paano naman yung mga impeachment complaint laban kay Pangulong Noynoy Aquino? Ano naman ang nangyayari dyan? Matatalakay pa ba yan? Parallel naman ito, Lucy, at parehong pinag-uusapan. Nasa committee level pa lang naman yung impeachment, yung 3 impeachment complaint laban sa Pangulo. At yun nga lang, kanina sa ating pakipag-usap dun sa mga nag-endorso nito, mga impeachment complaint na ito, sinasabi lang na medyo nagdududa rin naman sila kung talagang uusad dito ng lubusan, dahil base na rin sa ating eksperyensya o sa mga nakita sa history, ay 2 pa lamang naman umusad ng todo dyan sa recent memory, yung kay ERAP, pati na rin yung kay Corona. Yung kay GMA na mga taon-taon ay sinasampa siya ng impeachment complaint ay hanggang 3 hearing lamang yan. Pero sabi naman ng ating mga nakausap ng mga endorsers dyan sa mga complaints na yan, kung sakaling di man umusad, ang importante ay naisiwalat daw nila yung mga ebidensya nila o yung kanilang mga reklamo tungkol sa Pangulo. Lucy. Maraming salamat sa iyo, Jovi Francisco. Kapapasok lang pong balita, inaresto ng otoridad ang nagsampa ng kasong plunder laban kay Justice Undersecretary Francisco Baraan. Ayon sa National Bureau of Investigation, inaresto sa Angeles, Pampanga si Jeremy Hoson dahil sa kasong estafa at falsification of public documents. Pero nakapagpiyansa rin kaagad ito. Matatandaang si Hoson ang naglantad ng listahan umano ng mga nakatanggap ng suhol sa Maguindanao Massacre case. Action sports naman mga kapatid, kinumpirma na ni Rain or Shine guard Paul Lee na hiling niyang lumipat ng ibang team. Bukas naman daw si Coach Yeng Guiao sa issue pero sana raw hindi niya ito diretso sa media. Nasa gitna ng aksyon si Joshua Lopez. Pahinga ang Gilas Pilipinas sa Sevilla, Spain bago ang FIBA World Cup sa Sabado. Pero ang fans si Gilas guard Paul Lee, inulan ng post ang kanyang Instagram na wag iwan ang PBA mother team na Rain or Shine. Naunang sinabi ng agent ni Lee ang kagustuhan ng guard na lumipat ng team. Sa Sports 5 kagabi, ikwinento ni Rain or Shine Coach Yeng Guiao ang pag-uusap nila ni Lee. Ang unang naramdaman ko yung lungkot. Pero alam ko kasi sa tagal ko na rin sa PBA na nangyayari talaga yon. Balak daw ng 2012 Rookie of the Year na magpaliwanag pagbalik ng Pilipinas. Pero inamin ni Coach Yeng sa News 5 na may sama pa rin siya ng loob lalo't sagad na ang kontrata ni Lee. Hindi mo dinaan muna doon sa mga channels na dapat na daanan, at doon mo na subukang ayusin. Alam niya na napakadali namin kausapin. Bakit pa kailangan idaan sa media or paputukin ng ganon?
Tingin ng teammate ni Lee na si Ryan Aranya, di naging buo ang desisyon nito. Siguro kay Paul, feeling ko si Paul, kung sa desisyon niya, mas mas ang nag-decide doon yung manager niya. Nalungkot naman si JR Kinyahan sa request ni Lee pero na-excite sa mga posibleng pagbabago sa team. Idrinaf ng rain or shine si Gilas Cadet Kevin Alas at dating King Falcon Jericho Cruz para mapalakas ang backcourt sakaling umalis nga si Lee sa team. Umaaksyon, Joshua Lopez, News 5. Magpapakitang gilas ang Pinoy Mixed Martial Artist sa PXC Laban MMA ngayong Sabado sa Batangas. Target ng Pacific Extreme Combat na mas mahasa ang Pinoy fighters laban sa mga dayuhan. 22 mixed martial artists ang maghaharap sa Lipa. Mapapanood yan sa alas 3 ng hapon sa Aksyon TV sa Linggo. At dito naman tayo sa mga kwentong mag-iwan sa inyo ng ngiti, unti-unti na ring namamayagpag sa mountain biking ang ating bansa. Ang dahilan daw niyan, isang teenager na atleta na nakikilala na bilang The Phenom. Yan ang istoryang inaksyonan ni Laila Chicadora. Lubak man o patag na kalsada, madalas makita ang 17 anyos na si Ariana na nagma-mountain bike kasama ang tropa. Pero sa grupo nila, si Ariana raw ang malayo na ang narating. Literal! Alam niyo, astig talaga tong si Ariana dahil 12 years old pa lang, nananalo na siya ng gold sa mga national competitions. At alam niyo ba, siya ang pinakabata sa competition na yon. At ngayong 17 years old na siya, nag-uwi naman siya ng karangalan para sa Pilipinas dahil nanalo siya ng gold sa ASEAN Mountain Bike Cup sa Malaysia! Congrats! Kita niyo naman, parang walang kalaban si Ariana. Paano? Nasa likuran niya lahat. Sa bilis na 59 minutes, nadaig niya ang 10 pang mga kalaban sa ASEAN Mountain Bike Cup na mula pa sa 4 na bansa. Sekreto raw niya, 6 hours, 6 days a week na training kasama si Daddy. For me, walang off-season, whole year round, para talaga mag-improve ako much better. The physique of a Filipino is very ideal for mountain biking because we're relatively small. Pero di laging patag ang daan para kay Ariana. Nito lang 2011, kumakarera si Ariana ng malaglag mula sa bisikleta at mabagok ang ulo. So talagang pass out, gulong-gulong ako, yung helmet ko basag. Then when I woke up, nasa stretcher na ako, it made me stronger na, hey, I won't give up. Ang nakakabilib pa kay Ariana, pati pag-aaral, planchado niya rin. Katunayan, valedictorian siya sa Hope Christian Academy. Ang mahihiling na lang daw ni Ariana, suporta pa mula sa gobyerno. Umaaksyon, Laila Chicadora, News 5. Galing! At yan po ang isang oras ng maaksyong balita, mga balitang pundasyon ng matalinong opinyon at konkretong solusyon. Ako po si Lucy Cruz Valdez. Saan man, kailanman kapatid, higit sa balita, aksyon!